And yo, what's up guys? Once again, na rin si TV, no? So, ngayon, i-review natin itong so far grid tie inverter natin. It's been 1 year almost, no? So, nung last upload ko nitong so far inverter is March 13, 2023. So, as of today, nasa ko na tayo, 2024 na tayo ng July 15 yan. So, medyo matagal na, no? So, ito na siya ngayon. So, titignan natin guys kung worth it ba tong 1.1 kilowatt na to. And then, yung load natin ngayong araw is dalawang ref. Yan. Pero inverter silang dalawa, no? Pero yung isa pang store. Tapos itong isa pang household. And then, may isang fan na gumagana, tatlong modem. Yun. Na. So, ito siya. Pakita ko guys, no? Yan. Kita ba? Focus mo natin. Yan. Yan siya. Ang total na load natin ngayong araw is yan. 1.10, 1.1. Yan, nagpa-fluctuate yan guys, no? 1.1, 1. No, hindi 1.1. 0.13, 12, 110 kasi gumagana yung compressor. Yan ng mga ref natin. So, pakita ko yung load. Ito yung load natin. Yan yung ref. Yan. Gumagana. Yan, gumagana yan. Sa taas, yan, gumagana yan. Yan. Tapos, ito naman yung isa. Ito yung sa pang store. Ito, mas malakas to sa kuryente. Yan. Yan pala, makikita mo na malakas sa kuryente. Yan, umiilaw siya guys, oh. Tapos dito sa taas. Yan, oh, puro yellow. So, ngayon guys, ang gagawin natin, punta tayo dun sa may metro mismo. Tignan natin kung ilang kilowatts na lang consumo niya. Ayan na. So, lakad tayo. Yun. Ito na pala yung e-bike natin. Nakasolar na rin yan guys. So, ito tayo. Punta tayo dito sa metro. Tignan natin. So, as of today, 8:44 umaga. So, yan. Kita ba? Zero consumption po tayo guys. Ayan. O yan, makikita mo na. 0.80 amperes. Ayan. Tapos, yung bill natin is yan, 00 kilowatts. Yan. So, yun nga. Worth it naman guys, 1.1 kilowatts na so far grid tie inverter. So, ayan guys. Sa umaga, zero tayo ng bill. Panggabi lang binabayaran natin. So, Rinis TV, signing out. Peace.